Hello po sa inyo, Sir Van. Isang magandang araw po sa iyo at sa mga nakikinig sa channel mo. Magbabahagi lang po ako sa inyo ng karanasan ng tatay ko at nang sa akin na rin. Matagal na po itong nangyari. Ang karanasang ito ni tatay ay may kinalaman sa mga taong hindi nakikita o mga taong dilim. Mahirap man paniwalaan pero kahit ako ay nakasaksi talaga, kaya mas mabuti nang pakinggan niyo yung kwento ko. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Uno. Yung bahay po namin ay sa pinakatagong lugar na kung tawagin po sa amin ay sugod o bukid. Nakakatakot po yung dinadaanan papunta sa bahay. Bali po kasi yung lugar namin ay napapalibutan ng dagat, tapos sa paligid ay mga puno ng bakaw. Sa kinatitirikan po ng bahay namin ay 4 na bahay lang ang mayroon. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ko na may mga taong dilim talaga sa paligid. Unang beses kong karanasan sa bukid, mga bandang 12:00 ng hating gabi na po ata nun. Nagpapatugtog pa po ako. Nasanay na rin kasi ako na gawin ang ganon. Saka wala namang may istorbo kahit magdamag pa ako magpatugtog dahil wala naman kaming ibang kapitbahay, kundi ang mga kapatid ko lang na may sarili ng pamilya. Hindi ko sinasadya na mapindot ko yung volume sa cellphone ko at lumakas yung tugtog. Hanggang sa isang sigaw ang narinig ko mula sa kakahuyan sa likod ng bahay. Iyong boses ay panglalaki at sobrang laki. Nagtaka ako nun kasi nga wala namang gising sa amin kundi ako na lang talaga. Yung unang sigaw ay nasundan pa ng pangalawa. Yung boses niya, Sir Van, parang nasa ilalim ng lupa ganon. Dahil sa takot ko nun ay pinatay ko na yung speaker at natulog na. Pangalawang napansin ko, tuwing gabi kapag matutulog na kami, nakakarinig ako ng paminsan-minsan ng lagabog o parang nagsalpukan ng mga bato. At ito naman yung experience ni tatay sa bukid namin. Kwento niya kasi sa akin, mga bandang tanghali daw yon. Nasa sala si tatay habang nagpapahangin. Tapos napansin niya ako na dumaan sa bahay, papunta sa bahay ng ate ko. Samantalang nasa kusina ako ng mga oras na yon, kumakain kasama ang kuya ko. Nagkukwentuhan pa nga kami. Tapos nung lumabas ako ng kusina at pumasok sa sala, nagtaka po talaga si tatay. Kasi papaanong napunta ako sa kusina, nakita niya raw akong lumabas sa bahay. Sinabi ko nun sa kanya na hindi ako nakaalis sa bahay at nasa kusina lang ako. Pero nagpumilit talaga si tatay na ako raw yung nakita niya. Kasi nga raw pareho kaming nakaitim nung lalaki na dumaan. Natigil lang nun si tatay nung sinabi ni kuya na magkasama kami sa kusina at hindi ako lumabas ng bahay. Kaya pala isipan sa amin kung sino yung nakita ni tatay. Sir Van, may minsan daw na mag-isa siya sa bahay. Si nanay naman ay wala sa bahay, nasa balon naglalaba. Tapos kami nasa school. Hindi talaga nakaligtas sa pandinig ni tatay yung boses ko. Dinig daw niya na tinatawag ko siya. Nung unang araw ay hindi niya pinansin kasi nga raw maaga kaming umalis para pumasok. Pagkatapos nun habang natutulog siya, mga bandang 12:00 ng tanghali, nandoon na naman daw yung boses ko. Tinatawag yung pangalan niya. Kaya ng mga oras na yun ay sumagot siya pero wala daw siyang narinig na boses. Nung nakauwi na kami sa bahay, tinanong ako ni tatay kung umuwi ako saglit. Pero ang sabi ko ay hindi. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa basakan na ako. Nung umuwi ako sa bahay, tinanong ako ni tatay kung ano raw ang ginawa ko sa dagat. Nakita raw niya kasi akong bumaba doon. Sabi ko naman sa kanya hindi ako pumunta ng dagat, sa basakan ako nang galing. Pero sabi talaga ni tatay, nakita niya akong bumaba sa dagat. Yung short ko daw ay kapareho ng sa nakita niya, tapos walang damit. Ako kasi, Sir Van, ay hindi mahilig magsuot ng damit kapag tanghali. Maski ako ay nagtataka na rin sa mga nakikita ni tatay na kapareho ko. Ito yung araw ng bagong taon, Sir Van.
na hindi raw malilimutan ni tatay ang lahat. Sa kwento na ito ay dito raw talaga siya kinilabutan ng husto. Magbabagong taon yon. May handa naman kami sa bahay pero yung tita namin na kapatid ni tatay ay inimbita kami sa bahay nila. Nagpapatulong na patayin ng baboy. Kaming magkakapatid lang yung pumunta. Si nanay at tatay ay naiwan sa bahay. Sinabi lang nila na bago magbagong taon ay dapat nasa bahay na kami. Pero napasarap si kuya ng inom. Kaya mga 2:00 ng madaling araw na kami nakauwi nun. Kwento sa amin ni tatay. Panay daw ang tingin nila ni nanay sa basakan. Kasi nga raw may mga naririnig siyang boses na kapareho sa amin. Buong akala nga raw nila ay kami na yon. Pero habang tumatagal, nagtataka na raw silang dalawa kung bakit hindi pa kami nakakarating sa bahay. Samantalang yung boses namin naririnig na nila. Hindi raw talaga nagkakamali si tatay ng pandinig nun. Kaboses ko daw talaga yung narinig niya sa may bandang nyog sa may basakan. Tapos gayang-gaya din daw yung pagtawa ko. Para makasiguro si tatay, tinawagan niya si tita at tinanong kung nandun pa kami. Nanindig yung balahibo ni tatay nung malaman niyang naroon pa kami sa bahay ni tita. Napatanong pa nga raw siya sa sarili kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon, nakapareho ng sakin. Hanggang sa nasagot nga lahat ng nangyayari. May kaibigan nun si tatay na isang albularyo. Naikwento ni tatay yung mga experience niya. Nalaman namin na hindi lang kami ang nakatira sa bukid na yon. May mga taong dilim daw sa paligid namin. At yung bahay nila ay malapit sa basakan, sa may nyog. Nung bagong taon daw ay hindi talaga ako ang narinig ni tatay, kundi ang isang taong dilim na ginagaya ang boses ko. Hindi naman daw nananakit yung mga taong dilim. Basta wag lang daw namin pakialaman at hayaan lang daw sila. Mapagpalang araw po, Sir Van. At ganoon na rin sa mga avid listeners. Sobra po akong nagagandahan sa mga kwento ng channel mo. Gabi-gabi po akong nakikinig ng mga nakakatakot na kwento. Kaya naman pumasok sa isipan ko na isulat ang aking naging karanasan noon at ipadala din sa iyo para maibahagi sa lahat ang aking kwento. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Spicy, hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin noong bagong taon. Sobrang pangit ng naging New Year ko noon. Yung bahay namin ay nasa pinakadulong baryo o bukid na katirik. Malayo sa mga kapitbahay. Malayo din yung mga tindahan. Nakakatakot yung daanan papunta sa amin. Sobrang creepy talaga, lalo na kapag naglalakad ako mag-isa sa gabi na walang kasama. Marami na rin akong napabalitaan o naririnig na sabi-sabi tungkol sa isang daan na malapit sa sementeryo. May nag-iisang bahay doon na sobrang liit. Sabi ng iba ay meron daw doon nakatira at bihira lang lumabas. Nabalitaan ko rin na yung lalaking nakatira doon ay isang nag-aanyong binangunan tuwing gabi. Gumagaya daw ito ng iba't ibang boses, lalo na yung sa bata. Ilang beses ko na rin tinanong sila papa tungkol doon. Pero sabi nila ay wag daw akong magpapaniwala. Sinasabi lang daw yun ng mga tao para manakot ng mga taong dumadaan sa kalsada na yon. Tanda ako pa noon, Sir Van. Galing akong bayan at sumakay ako sa isang jeep na bumabiyahe sa amin. Inabot na rin ako ng dilim kaya masyado akong nag-alala kasi nga mag-isa akong uuwi sa bahay namin. At talagang dadaan ako sa kalsada na meron daw nananakot na isang binangunan. Hindi ko rin matawagan ng magulang ko kasi medyo mahirap ang signal sa amin. Nung nakarating na ako sa babaan, isang lasing ang nanakot sa akin na baka raw magpakita yung binangunan sa akin. Saka delikado daw dahil maliwanag pa naman ang buwan. Hindi ko na lang yun pinansin pa at nagpatuloy sa paglakad. Nung malapit na ako sa sementeryo banda, doon na ako kinabahan kasi wala nang kabahayan ng nandon.
saka halos mga puno ang nasa paligid. Tapos, mas kinilabutan ako nung natanaw ko kaagad yung maliit na bahay na sinasabi ng iba na yung nakatira daw doon ay isang hayop na binangunan. Sakto talaga na tumapat ako sa bahay na maliit. Bumukas yung pinto. Dahil sa liwanag ng buwan nakita ko na hindi tao ang nakasilip sa pintuan, kundi isang malaking hayop na pula ang mga mata. Ramdam ko talaga yung pagtaas ng balahibo ko. Wala na akong sinayang na oras nun. Kumaripas ako ng takbo kahit medyo malayo pa ang bahay. Nagsisigaw ako kay Papa nun. Nag-alala sila sa akin kung napaano raw ako. Sinabi ko yung nakita ako, pero hindi naman sila naniwala kasi nga raw matagal na raw silang dumadaan doon, pero wala naman daw silang nararamdaman na kakaiba. Mga 10:00 ng gabi gising pa kaming lahat kasi nga naghihintay kami na magbagong taon. Yung kapatid kong lalaki nag-iaya sa akin na pumunta muna kami ng tindahan. Meron lang daw siyang bibilhin. Sinabi ko naman na wag na kaming umalis kasi ilang oras na lang ay sasapit na ang New Year. Saka medyo natatakot na rin kasi akong lumabas ng gabi sa daan dahil naaalala ko pa rin yung gabi na mag-isa akong naglakad. Sinabi naman ng kapatid ko na wag daw akong mag-alala kasi nga kasama ko naman siya. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang samahan siya. Para naman makauwi kami agad, Sir Van. Yung dala namin na flashlight ay yung sa lighter lang. Nung papunta kami ng tindahan, maayos naman kaming nakarating. Pero nung pauwi na kami, doon nagsimula yung kakaiba namin na karanasan. Inabot na kami ng New Year sa daan ng kapatid ko. Habang pauwi kami noon, nagsisipagtayuan talaga yung balahibo ko. Hanggang sa nakarinig ako ng isang boses na parang umiiyak. Noong una ay malayo pa yon sa amin. Akala ko nga ay kapatid ko. Kaya sinabi ko na tigilan ng pagbibiro ng pag-iyak. Pero sabi naman niya ay hindi siya umiiyak. Hanggang sa yung iyak na naririnig ko, parang papalapit ng papalapit sa amin. At nasa likuran na namin yon. Kaya yung kapatid ko na ang nagtanong sa akin kung narinig ko daw yon. Bumulong lang ako sa kanya na oo. Ang ginawa ko noon, humawak ako sa kamay ng kapatid ko na mahigpit. Ramdam ko na rin na parehong nanlalamig ang kamay namin dahil sa takot. Napalingon ako sa likuran namin, Sir Van. At halos manginig ako sa takot nang makita yung kandila sa sementeryo. Nakalutang yun sa hangin. Tapos pansin namin ng kapatid ko yung mga dahon ng puno gumagalaw. Para bang may kung ano doon, pero wala namang hangin. Nung mga sandaling yun, iba-iba na ang nararamdaman namin. May naaamoy kaming pabango ng isang matanda na panlalaki. Tapos yung binangunan sumusunod na sa amin. Iba-iba na rin yung boses ng hayop na yon. Naisip namin na baka sinasakyan na ng masamang elemento yung binangunan. Ganon daw ang palatandaan kapag narinig mo yung binangunan na umiiba-iba na yung boses. May sumasakay daw dito na masasamang nilalang. Hindi na namin kinaya ng kapatid ko ang takot. Kumaripas kami ng takbo habang magkahawak ang kamay. Ramdam talaga namin na sumusunod sa amin yung binangunan kahit tumatakbo kami. Nung malapit na kami sa bahay, sigaw kami ng sigaw pero hindi lumalabas yung magulang namin. Tapos nung makapasok kami sa loob, tinanong kami nila Papa kung bakit daw kami nanginginig at namumutla. Sinabi namin yung nangyari. Pero kahit sila Papa ay nagtaka dahil hindi daw nila narinig yung boses namin. Nalaman namin kay Mama na meron kakayahan ng isang binangunan na kunin ang boses ng isang tao. Kahit pakiramdam mo ay sumisigaw ka, pero ang totoo walang lumalabas na boses. Mabuti na nga lang daw ay hindi kami nabiktima ng binangunan at nakauwi kami ng buhay. Kaya simula noon, hindi na talaga ako lumalabas ng bahay tuwing bagong taon. Hello po sa inyo, Sir Van. Kumusta po kayo? At sa lahat ng tagapakinig ng channel mo. Itago mo na lang po ako sa pangalan na Ronron. Nakatira sa Romblon. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang naging karanasan ko noong bagong taon. Sobrang pangit at nakakatakot po ang kwento ko.
Alam kong maraming hindi naniniwala sa mga nilalang na aswang. Pero para sa akin kasi ay totoo sila. Ibabahagi ko ang kwento kong ito para naman maging aware lang din ang lahat sa mga taong nakakasalamuha natin. Hindi kasi natin alam na baka kaharap lang pala natin ang aswang at baka mahawaan nila tayo. Mahirap na. Lumaki akong isang palakaibigan at nakasanayan ko na rin na i-share sa mga kaibigan ko ang pagkain ko. Tiwala naman ako sa kanila kasi kaibigan at matagal nang kakilala. Meron kaming kapitbahay na isang matandang lalaki. Sa itsura pa lang nito ay kakaiba na ang aura. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit ito bihirang lumabas sa bahay niya. Pero sobrang sipag nito kasi nga maraming gulay ang nasa paligid ng bahay niya. Hindi rin ako pumupunta sa bahay ng matanda. Hanggang tanaw lang ako dito kasi nga usap-usapan sa amin na aswang daw ang matanda. Ako naman ay hindi agad naniniwala kasi nga wala namang makapagpatunay na aswang nga yung matanda. Mahirap na at baka makasuhan ako ng paninirang puri. Wala na rin akong nagiging komento kapag nakakarinig ako ng kwento tungkol nga dun sa lalaking matanda na pinaghihinalaan na aswang daw. Nung mga panahon na pauwi ako sa bahay, nakasalubong ko yung matandang lalaki na naglalakad. Medyo kukuba na rin ito at mahina nang maglakad. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit sa pinakatabi siya dumadaan, samantalang malaki naman yung space ng kalsada. Tapos nakayuko pa ito para bang umiiwas sa mga tao. Kinagabihan, medyo naparami ang luto ko ng ulam. Kaya naman nagsandok ako sa mangkok para ibigay dun sa kapitbahay namin. Nakailang katok ako bago bumukas yung pinto. Pero sumilip lang yung matanda sa akin. Tinanong niya ako kung ano ang sadya. Sinabi kong bibigyan ko siya ng ulam. Agad naman niyang kinuha sa akin yung mangkok. Tapos nakita kong tinikman niya ito. Bumalik yung matanda at nagpasalamat sa akin. Tapos meron siyang iniabot sa akin na isang plastic bag. Mga gulay yon. Doon ko napagtanto na hindi naman masama yung matanda. At hindi ito aswang kasi nga yung ulam na binigay ko, marami yung bawang. Diba yung aswang daw takot sa asin at bawang? Bakit yung matanda na kapitbahay namin ay hindi man lang nangisay? At yun ang naging simula kung bakit naging malapit ako sa matanda. Kahit nga yung magulang ko pinapalayo ako sa matanda. Kasi nga raw baka nagbabalat kayo lang ito para makapambiktima. Linggo ang lumipas. Kapag walang pasok sa school, tumatambay ako sa bahay ng matanda. Minsan nga ako yung nagbebenta ng mga gulay niya. Nilalako ko yun at hati kami sa kita. Tapos kapag wala pa akong kain, ay doon na rin ako kumakain sa kanya. Ginagawa ko lang naman yun para makakuha talaga ng ebidensya na hindi talaga siya aswang. At patunayan sa mga tao na mali ang kanilang hinala sa tao na yun. Sarap na sarap ako noon sa inihanda ng matanda na isang tinolang manok. Noong tumambay ako sa bahay niya, pumasok ako sa kusina at nakita kong parang may kung ano siyang ginagawa sa niluluto niya. Naisip ko nga na baka dinuraan niya ng laway yung ulam. Pero nung naamoy ko yung ulam, nawala sa isip ko yung nakita ko. Sabi niya sa akin ay magpakabusog daw ako. Baka raw kasi hanap-hanapin ko yung luto niya. Sarban, naubos ko nga yung isang mangkok ng ulam. Simula nang makatikim ako ng luto ng matanda, nag-iba yung panlasa ko. Gusto ko palagi yung malinamnam na ulam yung karne. Hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko. Sabi nga ni mama sa akin noon, yung buhay daw na sisiw ay gusto kong kainin. Naabutan na lang daw nila ako, nasa bunganga ko na yung sisiw na buhay. Tapos yung laway ko raw tumutulo ng sobrang lapot. At hindi lang yan, Sarban. Inakala nila mama na wala lang yung nangyayari sa akin. Noong bagong taon marami kaming handa. Kaya naman binigyan ko ulit yung matanda. Meron siyang binigay sa akin na isang lugaw. Kinain ko yun sa bahay. Tapos huli na nang malaman kong parang may nalunok akong isang batong maliit na kulay itim. Sobrang liit lang niya talaga. Sabi ko sa sarili ko noon, maidudumi ko rin yun. Nung umuwi ako sa bahay, sakto noon magbabagong taon na.
Nakaramdam ako ng pagkahilo. Tapos pansin ko yung laway ko tumutulo talaga at sobrang lapot. Napansin ako ng isa kong tita na amang tatawas. Unang tingin niya pa lang sa akin ay sabi niya hinawaan daw ako ng pagiging aswang. May tubig siyang pinainom sa akin na may papel sa loob at may mga sulat ito. Ilang saglit nun sumuka ako ng mga lugaw at nakuha nga namin yung isang maliit na bato. Dahil sa takot ko agad akong pumunta sa bahay ng matanda. May dinala akong puto at ibinaon ko dun yung bato na itim. Nung makarating ako sa bahay nakita akong nanghihina na yung matanda. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil kinain niya yung puto at alam kong naibalik ko sa kanya yung bato na itim. Kumaripas na agad ako ng takbo pa uwi nun. Tapos sinabi ko sa magulang ko na aswang nga yung matanda. Kinabukasan nun pinuntahan namin yung bahay ng matanda. Pero wala na kaming naabutan. Siguro ay umalis na ito agad dahil nalaman na namin ang tunay niyang pagkatao. At ito ang karanasan ko talaga na hindi ko makakalimutan nung bagong taon. Muntik na akong maging aswang, Sarban, dahil sa hindi marunong makinig. Magandang araw po, Sarban. Itago mo na lang po ako sa pangalan na Ontoy. Ang kwento ko pong ito ay naging karanasan ko nung bagong taon. Buong buhay ko ay hindi ko talaga malilimutan yon. Lalo na kapag sasapit ang New Year, ay bumabalik talaga sa alaala ko yon. Dito kasi sa lugar namin, kahit bagong taon ay nakasanayan ng mga roling ng mga bata at kasama na ako doon. Malaki rin kasi ang kita sa pangangaroling kaya palagi akong sumasama. Aaminin kong mahiyain akong bata. Pero nung unang beses akong makasama sa pangangaroling, ay unti-unting nawala ang pagka-shy type ko. At hindi lingid sa kaalaman ko na simula bata pa lang ako, ay nakakakita na ako ng mga multo o mga nilalang na hindi makita ng iba. Siguro mga grade 5 ako noon nung makakita ako ng isang multo at hindi na nasundan pa. Palagi ko ngang pinapanalangin na sana wala na akong ma-encounter na mga multo kasi sobrang takot ko talaga. Itong ibabahagi ko na kwento ay nangyari nung bagong taon sa bahay ng kamag-anak namin. That time ay hindi ko lubos maiisip na makakakita ulit ako ng multo. Buong akala ko nga noon ay hindi sila totoo. Tapos sa mga TV o movie ko lang sila nakikita. Pero sa totoong buhay pala ay meron talaga. Nung umuwi kami sa Zamboanga, hindi ko nasasabihin kung saan eksaktong lugar. Nasa labas pa lang kami noon ng bahay na malaki at ramdam ko na yung aura na hindi maganda. Alam niyo ba yung pakiramdam na bigla na lang nag-iba yung feeling mo sa lugar? Parang creepy, mga ganun ba? Yan kasi ang naramdaman ko sa bahay ng kamag-anak namin. Nagbiro pa nga ako sa mga kasamahan namin sa bahay. Sabi ko baka may multo doon kasi ang laki ng bahay. Maraming pagtataguan yung mga nilalang. Tumawa naman si Tito sa sinabi ko. Sinabi niyang wala daw mga ganun sa bahay nila. Pero iba ang pakiramdam ko sa kanya. Parang hindi rin ako komportable sa aura ni Tito. Mga bandang 8:00 noon. Kakatapos ko lang maligo. Papasok na sana ako sa kwarto na tinutulugan ko nang may mahagip ang mga mata ko na isang bulto ng lalaki na tumagos sa isang pintuan. So ang ginawa ko, sinigurado ko talaga na meron akong nakita. Nasa harap na ako ng pinto nun nang biglang dumating si Tito at sinabi niyang hindi raw niya pinapagalaw yung kwarto ng anak nilang namatay na. Medyo kakaiba rin yung tono ng boses niya. Tapos pansin ko talaga na may tinatago siya. Si tita kasi ay hindi na rin makapagsalita kasi na-stroke siya. Kinagabihan noon, niyaya ako ng naging kaibigan ko na mga roling daw kami. Sumama naman ako kasi nga nababagot ako sa bahay. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko may tao sa likuran ko. Pero kapag tumitingin naman ako, ay wala akong makita. Pero may nabubuo ang paningin ko na isang bulto.
Doon na ako natakot. Pero syempre, hindi ko pinahalata sa mga kasama ko. Habang nagbabahay-bahay kami para mangaroling, palagi akong nasa likuran. Nung mga panahon na yon nagulat ako kasi meron na akong katabi na isang lalaki rin. Medyo magkaedad lang kami sa tansya ko. Hindi ko man lang nga naramdaman yung pagdating niya. Nung partihan na kami ng pera, sinabi ko sa kasama ko na may isa pa kaming bagong kasama na hindi nabibigyan ng pera. Pero nagtaka naman sila kasi nga raw nasa 6 lang kaming nangaroling. Doon na ako napaisip kung sino ba yung lalaki na nakita ko kanina. Hindi isa kundi maraming beses ko nang nakikita yung lalaki na kasama namin. Nagduda na nga ako nun na baka isang multo yung nakikita ko. Pero sa bandang huli ay hinayaan ko na lang. Ito yung isa pang nakakatakot. Habang natutulog ako nun sa duyan, nagising ako kasi nga parang bigla na lang may tumapik sa mukha ko. Wala namang ibang tao ang nandun kundi ako lang. Nahulog ako sa duyan ng mga oras na yon kasi nga bigla na lang may lumitaw na isang lalaki sa harapan ko. Maputla ang labi nito at yung sa ibaba ng mata sobrang itim. Napagtanto ko na isang multo yung nakita ko kaya tumakbo ako papasok sa bahay. At nung gabi na naglalaro ako sa cellphone ko, yung kumot ko unti-unting bumababa sa katawan ko. Yun bang dahan-dahan na hinihila? Nawala sa cellphone yung paningin ko. Halos hindi ako makagalaw. Tapos panay din yung lunok ko ng laway. Yung multo na nagpakita sa akin sa duyan ay siya rin yung nasa loob ng kwarto. Ramdam ko yung kabilang side ng kama ko na lumubog. Tapos may bumulong sa tenga ko na tulungan ko daw siya. Sumunod na gabi bagong taon yon. At yun ang huli naming caroling. Yung mga kasamahan ko sa bahay sila ng kamag-anak namin ng ngaroling kung saan kami tumutuloy. Habang kumakanta kami nun sa labas, napatingin ako sa itaas sa may bintana banda. Kitang-kita talaga ng 2 kong mata yung multong lalaki. Nakatingin lang sa amin. At nung natapos na kami, ay hindi ko na nakita pa yung multo. Sabi sa akin ng isa kong kasamahan, sayang daw kasi hindi sila kumpleto. Dahil nabawasan daw sila ng isa. At yung kasama na tinutukoy niya ay yung anak nila tito. Yung multo na nagpapakita sa akin palagi. Naiwan ako sa labas ng bahay na mag-isa. At nung mga oras na yon nagpakita na naman sa akin yung multo. Nilakasan ko talaga yung loob ko, Sir Van. Tinanong ko siya kung anong kailangan. Tapos sabi niya sa akin na si tito raw ang pumatay sa kanya at kailangan niya ng hustisya. Totoong nakausap ko talaga yung multo na pinsan ko. At nalaman ko rin na itinulak siya ni tito sa hagdan kaya namatay siya. At nang dahil sa akin, nakulong nga si tito dahil umamin din siya ng kasalanan niya. Hindi niya tunay na anak yung pinsan ko, kaya gano'n na lang yung ginawa niya. At simula noon kami na ang nag-alaga kay tita. At tuwing bagong taon naaalala ko talaga ang karanasan ko na ito. Magandang gabi po, Sir Van. Isa po ako sa mga tagahanga mo. Araw-araw akong nakikinig ng mga kwento mo. At ngayon ay nahikayat akong magpadala ng kwento ko. Gusto ko rin kasing maibahagi sa lahat itong naging karanasan ko noong bagong taon. Kung ang iba ay masaya ang kanilang naging resolusyon ng bagong taon, sa akin naman ay sobrang pangit at nakakatakot. Ako nga po pala si Geraldine. Kinalakihan ko na sa buhay ang lumakad ng natutulog tuwing hating gabi. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ganun ako. Minsan nga nagigising na lang ako na wala na sa loob ng kwarto ko. Unang beses kong karanasan ay yung nagising ako ng 3:00 ng hapon. Nagtaka ako nun kasi bakit sobrang lamig. Tapos nung bumalik ako sa diwa ko, saka ko lang na-realize na nandun na ako sa sementeryo. Yun ang unang beses na natakot ako para sa sarili ko. May time din na parang naririnig kong may tumatawag sa akin kapag tulog ako. Tapos yun nga, nagigising na lang ako na wala na sa kwarto. Sabi ng magulang ko ay may ganun talaga na pangyayari
Kaya naman kapag matutulog na ako, ay nilalak ko yung pintuan para hindi na ako makalabas pa. Natatakot din kasi ako sa sarili ko. Sarban, magbabagong taon yon. Nang lumipat kami sa ibang lugar, kung saan si Papa magdidestino bilang isang pulis. Maayos naman para sa akin yung bagong bahay na nilipatan namin. Maayos ang ambience sa labas, saka maaliwalas sa mata yung loob ng bahay. Sa kwarto na tinutulugan ko, may napansin ako na lubid doon. Nakatali sa kisame. Hindi ko na lang binigyan pansin kung bakit may ganun sa kwarto. Saka hindi ako komportable. Para kasing kapag tulog ako, may nararamdaman akong lumalakad. Tapos nakatingin sa akin. At yung mas creepy ay yung meron na humahaplos sa mukha ko. Saka yung amoy ng pabango sa loob ng kwarto. May isang beses na nawala ng kuryente. Sa bandang paanan ko may naaninag talaga ako na parang damit na nakalutang sa hangin. Kulay puting bestida na pangtulog. Doon din mismo kung saan nakatali yung lubid. Nung bumalik yung ilaw, wala akong nakita na kakaiba. Tapos nung matutulog na sana ako, naramdaman ko na umuyog ng konti yung kama. Saka biglang lumubog yung sa likuran, tapos parang may humihila sa unan. Mag-isa lang ako sa isang kwarto. Pangalawang gabi ko doon nang may magparamdam na naman ulit sa akin. Una, yung pintuan, dinig na dinig ko yung tunog nito. Saka yung pagsara at pagbukas. Tapos idagdag mo pa yung lumalangit-ngit. Yun bang kapag binubuksan gumagawa ng ingay. Pangalawa kong naramdaman kahit tulog ako ay bukas ang isip ko at pandinig. May bumubulong talaga sa akin na bumangon daw ako at umakyat sa mesa. Kasi nga may maliit na mesa sa kwarto ko. Ramdam ko rin talaga na kumikilos yung katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. At nung magising ako noon, sobrang takot ko dahil nasa itaas ako ng mesa. At ang mas malala pa ay may lubid doon na nakatali. Para bang magbibigti ako sa lagay ko. Kasi nga pagising ko nakasuot na sa leeg ko yung lubid na pabilog. Nanginig yung katawan ko dahil sa takot at kaba. Paano na lang kung nagbigti ako? Sarban, sinabi ko yun sa magulang ko. Pero hindi sila naniwala. Sabi ni Mama ay baka dala lang daw ng palagi kong panonood ng mga horror movie. Kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Nung sumapit na ang gabi, ay halos ayaw ko na doon matulog. Kasi nga kinikilabutan na ako. Kinagabihan nasa kwarto lang ako at naghihintay na sumapit ang bagong taon. Habang nanonood ako noon sa phone ko, nakikita ko sa screen yung likuran ko. Na may isang mukha doon, malapit sa balikat ko. Kaya ang ginawa ko, pinindot ko yung camera. Pero wala naman na akong nakita ulit. Mga alauna na yon. Sobrang ingay na sa labas kasi sumapit na yung bagong taon. Ako naman ay palabas na sana ng pinto. Kaso muntik na akong masubsob sa semento kasi may tumulak sa akin. At ramdam ko yung kamay niya sa likuran ko. At ang mas ikinatakot ko, ay bigla na lang sumara yung pinto ng kwarto. At nung bumalik ulit ako sa kwarto ko, magulo na yon. Lalo na yung bedsheet ng kama, lukot-lukot na. Tapos napatingin ako sa ilalim ng kama ko. May nakita kasi akong mga daliri doon. At nung sumilip ako doon, napasigaw ako dahil may babae sa ilalim. Nakangisi ito sa akin. Kumaripas ako ng takbo palabas, Sarban. Sinabi ko sa magulang ko yung nakita ko. Kaya pinuntahan nila yung kwarto. Pero wala silang nakita. Simula noon, gabi-gabi na akong nakakaramdam ng kung ano-ano sa kwarto na yon. At yung huling beses na lumakad akong tulog, nasa bandang bintana ako noon. Muntik na akong madisgrasya. Mabuti na lang ay pumasok si Mama sa kwarto ko at nakita niya akong nakatungtong sa may tabla. Nagising ako noon nang marinig ko ang boses ni Mama. Kahit ako nga rin hindi makapaniwala na nandun ako. Kinuwento ko sa kanila ang mga experience ko sa bahay na yon. Sinabi ko rin na parang may nagbubukas ng pintuan tuwing hating gabi. Kahit na ilak ko yon. Agad naman tinawag ni Papa yung may-ari ng bahay at tinanong kung ano ang history sa bahay na yon. Doon namin nalaman na may isang babae ang tumira doon bago kami.
Nagpakamatay daw ito sa mismong kwarto na tinutulugan ko. Kaya simula noon ay umalis na kami sa bahay na yon at naghanap ng mas magandang bahay. Yun bang hindi malalagay sa peligro ang buhay namin. Kumusta po sa inyo, Sir Van? Tawagin niyo na lang akong Carol. Dati niyo pa po akong tagapakinig. Noong 2022 pa. Dahil na-recommend kayo ng kaibigan ko sa akin na palagi ring nakikinig sa inyo. Share ko lang itong nangyari sa amin noong nagbagong taon kami sa probinsya ng mama ko. May budget kami noon para lumuwas sa probinsya nila mama sa may Pangasinan. Kaya naman noong December 27 pa lang ay pumunta na kami para hindi kami makisabay sa maraming tao. Kapag kasi 25 o 26, panigurado ay marami ng tao na luluwas din sa kanilang probinsya. Matagal din ang naging biyahe namin dahil medyo may kalayuan talaga yung probinsya nila mama sa amin. Kaya pagdating namin ay madilim na. Mabuti na lang ay sinundo kami ng tito ko dahil hinang-hinana nun ng kuya ko. Dahil hindi ito sanay bumiyahe ng malayo. Kaya pagkababa namin ay suka ito ng suka sa gilid. Nung nadatnan pa kami ni Tito, ay sinabihan pa niya si Kuya na magbari-bari o magtabi-tabi po. Dahil baka sa pinagsusukahan niya ay may nakatirang hindi namin nakikita. Hindi naman kami naniniwala doon dahil laking syudad kami. Kaya hindi ginawa yun ni Kuya at binaliwala lang. Nung makarating kami sa bahay nila mama o family house nila, ay bumungad sa amin yung malaking puno ng mangga na nasa harapan ng bahay nila at napansin ko doon yung malaking tumpok ng lupa na nasa gilid ng puno. Pagkapasok pa lang namin sa kwarto, ay natulog na agad kami at hindi na nakapagpalit dahil sa pagod sa biyahe. Magkasama kami ni mama nun sa kwarto nila lolo't lola. At si kuya naman ay natulog dun sa dating kwarto ni mama. Magtatanghali na akong nagising noon dahil nasarapan ko ang matulog dahil sa sobrang lamig ng hangin kahit na magtatanghali na. Mag-isa na lang din ako noon kumain sa kusina dahil tapos na sila mama at kuya. Kaya nakikipagkwentuhan na noon si mama kay tito at sa mga tita kong nandoon sa sala. At si kuya naman daw ay nakisama daw sa mga pinsan namin. Minadali ko na noon ng pagkain at naligo na rin para makasalamuha ko rin ang mga pinsan ko. Nagkayayaan din naman sina tito at mama na pumunta sa ilog para maligo at magpiknik. Kaya sumama na ako para makapagliwaliw din. Gala, ilog at kain lang ata ang ginawa namin noon sa probinsya. Habang si kuya ay ilang araw din na uminom kasama ang mga pinsan namin. Kaya pagdating nung 31, ay tumulong siya sa mga tito ko na magkatay ng baboy para sa magiging handa namin para sa lubungin ng taon. Buong araw kami nagluluto nun at naghahanda ng makakain dahil kasama namin magsalo-salo ang mga kapatid ni mama at ang mga pinsan ko. May nakahanda na ring paputok nun na binili pa nila kuya sa malayong bayan daw. Kaya nung gabi na ay sunod-sunod na ang pagpapaputok, pagtotorotot at pagbubomba ng mga motor nila tito at mga pinsan kong lalaki. Nang malapit na rin mag alas 12, ay inihanda na ni kuya ang mga kwitis. Inihilera niya ito sa harapan at may itinusok din siya doon sa tumpok ng lupa sa may gilid ng puno ng mangga. Nung mag alas 12 na rin, ay sinindihan niya na ito at nagsibombahan na rin noon ang mga motor. Sobrang saya namin na sinalubong ang taon. Dahil kompleto kami at kasama din namin ang mga kapatid ni mama at mga pinsan ko na kasama ko rin na tumatalon. Kinaumagahan ng January 1 ay nagkayayaan ulit ang mga tito at tita ko na pumunta sa ilog para maligo at para daw may masmasan sila dahil sobrang lasing sila nung gabi at para din daw doon nakainin ang natirang handa namin. Naghanda na kami noon dahil bago magtanghalian ay pupunta na kami doon sa ilog. Pero nung aalis na kami, ay sinabi ni kuya na hindi siya makakasama dahil masakit daw ang katawan niya.
Hindi siya nakasama sa amin noon dahil pinagpahinga na lang siya ni Mama. Kasi ang akala niya ay pagod ito at may hangover pa. Gawa ng lasing na lasing din ito nung gabi. Pero pagkabalik namin galing sa ilog, ay nadapnan namin si Kuya na may parang paso-paso na sa buong katawan niya. Gayon na din sa ibang pinsan ko na kasama niyang magsindi ng kwitis. Nagpapunta kaagad sina Tito ng albularyo para magamot sana sina Kuya. Pero ang sabi ng albularyo sa kanila ay matatagalan daw dahil sa sobrang galit daw ng mga nuno sa ginawa nila Kuya. Tinanong naman siya nila Mama kung anong ginawa ni Kuya at doon niya sinabi na tinusok niya raw yung stick ng kwitis doon sa tumpok ng lupa at sinindihan ng mga pinsan namin ng kwitis na yon. Kaya napailing-iling yung albularyo dahil punso daw yon na tirahan ng mga nuno. Kailangan daw nila humingi ng tawad at mag-alay. Kaya 3 araw din na nag-alay ng manok at nyog sila Mama sa punso. Yung langis din ng nyog ang pinangpapahid ni Mama sa mga paso-paso ni Kuya na nagnana na at nagsusugat na. Pero pagkalipas naman ng 4 na araw ay gumaling na ito at nag-iwan na lang ng peklat sa buong katawan niya. Napatagal ang stay namin doon dahil kay Kuya. Kaya 1 linggo rin ata kami nung hindi pumasok sa school. Pero mabuti na lang ay napatawad na sila ng nuno na ginambala nila. Pero nag-iwan naman sila ng peklat na palatandaan na mayroong gaya nila na nag-e-exist sa mundo natin. Magandang araw, Sir Van. Lino na lang po ang itawag niyo sa akin dahil yun ang palayaw ko dito sa amin. Medyo baduy kasi ang totoo kong pangalan, Sir Van. Ibabahagi ko lang sana itong nangyari sa kapitbahay namin na tita ko rin at itatago ko na lang sa pangalang Tita Susan. Yung mga babanggitin ko palang pangalan sa kwento kong ito ay hindi totoo dahil nandito pa rin sa lugar namin yung taong may gawa kay tita. Nakatira kami sa iisang compound kaya magkakalapit lang ang bahay namin. May napadpad sa compound namin na tiyahin nila tita dahil pinsan daw yun ng tatay nila o yung yumao kong lolo. Malaki-laki naman ang lupa pero pinag-aawayan pa rin nila dahil si tita ay medyo sugapa. Pinagmamalaki nito ang pagiging mapera niya. Palibasa kasi ay mataas ang ranggo ng asawa niya na seaman kaya masasabing may kaya sila sa buhay. Yung parte sanang lupa na tinayuan niya ng bahay ay napakalawak at nasakop nito ang parteng lupa ng tiyahin nila na si Lola Piling. Kubo lang ang tinutuluyan ni Lola Piling at walang kasama sa buhay dahil dalagang matanda. Pero kahit dalagang matanda naman si Lola Piling ay hindi siya masungit tulad ng ibang matatandang dalaga o binata. Mabait siya at palangiti. Minsan pa ay binibigyan pa ako nito ng pera galing sa pensyon niya kapag magdidilig ako ng mga halaman niya. Dati pang may problema sila nanay at iba pa niyang kapatid kay Tita Susan dahil sa kagarapalan nito sa lupa. Dahil gusto niyang bilhin yung lupang may bahay na sa isang kapatid ni nanay para sa magiging daanan daw ng kotse niya. Pero ayaw naman ng kapatid ni nanay dahil nga nakatayo ang bahay niya doon. Kaya ayun, nag-away sila at nagkasagutan. Hindi rin sila nagpansinan dahil sa away nila. Nagpapasaringan na lang sila sa personal at sa kanilang social media. Nung nagpabakod din si Tita Susan, ay halos kalahati ng lupa ni Lola Piling ang nakuha niya. Kaya nagkaroon ulit ng sumbatan nun. Pero si Tita Susan at Lola Piling na ang nag-aaway. Ang daming sinasabi ni Tita Susan kay Lola Piling na hindi magaganda. Na kesyo lupa daw naman talaga nilang magkakapatid yon dahil pamana daw ng mga magulang nila yon at nakikisampid lang daw siya dahil walang matitirhan at walang pamilya. Nagalit ng lahat ng kapatid ni nanay sa kanya dahil sa mga salitang hindi magaganda na sinabi niya kay Lola Piling. Pero si Lola naman ay sinumbatan si Tita Susan. Hindi lang iisa ang araw, may araw ka rin. Yan lang ang sinabi ni Lola Piling kay Tita Susan at hinayaan niya na itong ituloy ang pagbabakod. Habang nagdidilig ako, ay narinig ko naman ang usapan nila Lola at Nanay.
Tinanong siya ni nanay kung ayos lang daw ba na bakuran yung lupa niya. At sabi ni Lola ay hayaan na lang daw dahil kubo lang naman daw ang bahay niya. At dagdag pa nun ni Lola ay kailangan ni Tita Susan ng malaking bakuran dahil dadami ang tao sa bahay nila. Natapos na noon ang pinapagawang bakod ni Tita Susan at lahat ata ng kapatid niya ay hindi siya kinikibo dahil sa ugali niyang garapal at sugapa. Kaya walang pumupunta sa bahay nila. Depende na lang sa mga kumari niya na taga malalayong lugar at bumibisita sa kanila. Inimbitahan niya rin yung mga taong yon nung nagdaang bagong taon. Kaya marami ang mga naging bisita niya. Tinatawag niya pa nun si nanay para daw sana tulungan siya mag-asikaso. Kaso tinanggihan siya ni nanay dahil aasikasuhin niya rin kaming pamilya. Kaya si Tita Susan at ang dalawang anak niya lang ang katulong niya na nag-aasikaso sa mga bisita nila. Habang kami ay nagkakasiyahan dahil merong munting salo-salo at programa na ginawa ang mga kapatid ni nanay. May palaro at sayawan sa bakuran namin na inorganisa ni Tita na kaaway ni Tita Susan. Nung nagpalit na ang taon ay nagkaputukan na at mas lalo na ring umingay. May nagbubusina ng mga motor, nagkakalampagan ng kaserola at nagsisigawan na rin kami. Kaya hindi namin sukat akalain na may nangyari na palang gulo dun sa bahay ni Tita Susan. Napansin na lang namin na may gulo dahil nagsitakbuhan na yung mga bisita niya paalis at sumisigaw na may nagbabaril daw. Humingi rin ng saklolo yung mga anak ni Tita sa amin dahil nabaril daw si Tita Susan ng mga hindi kilalang tao at nilimas din daw ang mga mamahaling gamit sa bahay nila. Dinala agad ng mga kapatid ni nanay si Tita Susan sa ospital at mabuti na lang ay naagapan at yung mga suspect naman ay hindi natukoy dahil hindi kilala at hindi rin namukhaan ng iba. Ilang araw na nagpapagaling sa ospital si Tita Susan at inuwi na rin sa bahay nila. Nagsimula na rin siyang maparanoid. Ang sabi ng isang pinsan na anak ni Tita Susan ay nagsisigaw daw ito kapag tulog dahil binabangungot daw. Pero ang weirdo lang daw kay Tita ay yung may nakikita daw siya na kinatatakutan niya. Pero hindi naman nila nakikita. Kaya pati daw sila ay natatakot na kay Tita Susan. Hindi daw nila alam kung trauma yon o iba na. Kaya raw ipapatingin nila si Tita Susan sa doktor kapag daw dumating yung asawa ni Tita. Dumating nga yung asawa ni Tita Susan na seaman. Pero ang sabi-sabi ay natanggal sa trabaho dahil may ginawa raw na kalokohan. At ang mas malala pa ay nawalan ng lisensya ang asawa ni Tita. Kaya nagtayo sila nun ng negosyo dahil wala ng trabaho ang asawa ni Tita at naibenta rin nila ang isang motor nila at yun ang ginamit para sa negosyo nilang bigasan. Okay naman nung una dahil galante ang mga kumari nila. Pero yung mga taga sa amin na bumibili ng bigas ay puro utang. Kaya naman tumumalat na lugi dahil hindi masingil ng mga anak ni Tita Susan at ng asawa niya ang mga pautang nila. Hindi na rin natuloy ang pagpapagamot kay Tita dahil wala daw sa budget nila at nag-aaral pa sa kolehiyo ang dalawang anak nila kaya medyo nahirapan sila. Napansin ko na noon ang kamalasan nila kaya nasabi ko ito kay nanay at maging siya ay napapansin niya na rin kaya sabi niya ay baka nakakarma na ito dahil sa ugali niya at may hindi ring inaasahan na pangyayari ang nagpabago sa buhay nila. Dahil isang gabi ay biglang nagliwanag at may makapal na usok. Kaya napalabas kaming lahat sa bahay. Nakita namin na tinutupok na ng apoy ang bahay ni na Tita Susan. Nasa labas na noon ng dalawang pinsan ko at umiiyak. Nagtulong-tulong din kami noon na apulahin ng apoy at yung bombero na tinawag nila ay paparating pa lang. Kaya kanya-kanyang buhos ng tubig ang mga kapitbahay ni nanay. Nabawasan naman ng kaunti ang apoy na tumutupok sa bahay nila at naapula lang yon ng tuluyan ng bombero na ang kumilos. Dinala nun si Tita Susan at asawa niya sa ospital pero sa kasamaang palad ay nasawi si Tita Susan dahil na-suffocate daw ito. Ang kwento ng mga tita ko at ni nanay ay biglaan daw na nagputukan ng mga saksakan sa bahay nila Tita at yun daw ang naging sanhi ng sunog. Pero sabi naman ng mga pinsan ko ay kasalanan daw ito ng mga nakikita ni Tita. Dahil sa tuwing sisigaw sa takot si Tita ay sinasabi nito na nandyan na daw yung bolang apoy at itim na anino kahit wala naman daw.
Pero nung gabi daw nasusunog na ang bahay nila, ay hinihila na daw si tita ng asawa niya palabas sa bahay. Pero nagpaiwan daw ito at sinabing sasama na daw siya sa itim na anino. Binuhat daw siya ng asawa niya pero nadaganan na daw sila ng malaking kahoy at hindi na nakalabas. Sabi ng mga kapatid ni nanay ay nangyari daw yung mga kamalasan ni tita noong nagsumbatan sila ni Lola Piling. Pero tinatanggi naman yun ni nanay dahil wala naman daw ginagawang masama si Lola at karma daw ang tawag doon. Pero naniniwala pa rin ng mga tao dito na may kinalaman si Lola Piling dahil isa daw mangkukulam ito nung mga panahon nila lolo. Kaya raw hindi nakapag-asawa at anak dahil iwas ang mga tao sa kanya noon. Para sa akin ay hati ang paniniwala ko dahil may karma sa buhay. Pero hindi ko talaga malilimutan yung sinabi ni Lola Piling kay Tita Susan noon na hindi lang daw iisa ang araw at may araw din siya dahil para sa akin ay pagbabantayon. Sir Van, gusto ko sanang magbahagi ng kakatuwang kwento ko sa inyo na nangyari sa akin nung bata pa lang ako. Bigla ko kasing naalala itong nangyari sa akin nung minsang may napakinggan ako na kwento sa inyong channel na Malikmata. Ang pangalan ko nga pala ay Ogie dahil sinunod ako sa pangalan ng idolo ni tatay noon. Wala pang bagong taon noon pero palagi na ang putukan dito sa amin. Putukan ng boga at mga paputok na hindi naman delikado masyado. Kaming magkakaibigan noon ay palagi kaming nagpapalakasan ng putok ng boga. Kaya kapag hapon na ay pumupunta kami sa bukid para doon magpaputok dahil walang makakasita sa amin. Kesa doon sa amin na rinding-rindi na ang mga kapitbahay namin sa araw-araw na pagpapaputok namin ng boga. Nagpapaangasan pa kami ng boga noon dahil dati kung sino ang mahaba at mataba ang boga ay yun ang pinakamalakas. Kaya todo ipon kami ng lata para gumawa ng kanya-kanyang boga namin. Sinusubukan namin noon ang bogang ginawa namin sa bukid. Nang biglang may sumita sa aming babae dahil kanina pa raw siya naririndi sa pagpapaputok namin ng boga. Kaya galit kaming pinaalis nito. Nagtaka kami noon dahil bagong mukha lang yung babae sa amin. Kaya nilibot namin noon ang paningin namin at nakita ko ang bagong gawang kubo. Kaya sinabi ko sa mga kaibigan ko na siguro kaya nagalit yung babae ay nakatira ito sa bukid. Sabi ng mga kaibigan ko na baka bagong lipat yun sa amin. Kaya napagkasunduan namin noon na palipasin muna ang isang araw na walang magboboga para kapag 31 na raw ay doon na kami magpapaputok ng boga para hindi kami sitahin dahil may idadahilan na kami. Kinabukasan nga ay walang nagpaputok ng boga. Kaya naisipan ko na lang na sumama kay inay na mamalengke dahil magpapabili rin ako ng acetone para sa boga ko. Gumawa rin ako noon ng bagong boga na mataba pero maikli lang dahil tinuruan ako ng pinsan ko na paano palakasin ang putok ng boga dahil medyo mahihina ang putok ng mga nagawa kong boga. Medyo papadilim na rin nung natapos ko yung boga ko kaya kinuha ko na rin ang acetone at bagong gawang boga ko para ipagmayabang nun sa mga kaibigan ko. Saktong nasa plaza sila noon at kasama rin namin noon ang mga ibang bata na taga-ibang sityo. Napagkasunduan namin na sa bukid ulit na tambayan namin kami magpaputok ng boga. Pero tingnan daw namin kung wala yung babae. Saka kami magboboga para hindi kami mapagalitan. Napansin namin noon na sarado ang kubo kaya nagpalakasan na kami ng putok ng boga namin. Manghang-mangha yung mga kaibigan at ibang bata sa boga ko. Dahil kahit maiksi lang daw ay sobrang lakas ng putok. Kaya nung medyo madilim na, ay napagpasyahan na naming umuwi dahil baka hinahanap na kami ng mga magulang namin. Habang naglalakad kami, ay narinig namin na parang may malaking ibon na lumilipad. Kaya sabay-sabay kaming magkakaibigan na napatingala. At kitang-kita namin ang isang sobrang laking ibon na parang paniki na parang uwak. Basta sobrang laki na maitim na ibon, Sir Van. Nagsitakbuhan na kami noon dahil sa takot. Naguunahan na kami noon at nagkandadapa-dapa kami dahil sa madilim noon ng kalsada at wala pang mga ilaw sa mga kalye noon.
Nagtago kami nun sa puno. Nagbabaka sakali na baka wala na yung malaking maitim na ibon. Kaya nakiramdam muna kami. Pero biglang may kumaluskos at nakita namin na papalapit na naman sa amin yung ibon. Kaya sinabihan ko ang mga kaibigan ko na magpaputok kami ng boga para maitabo yung ibon. Kaya nagkandatapon na yung aseton namin sa paglalagay sa boga dahil sa kakamadali. Nagpaputok na rin kami habang tumatakbo. Wala na rin akong pakialam kung maaksidente ako sa boga. Basta ang mahalaga ay hindi kami maabutan ng malaking maitim na ibon na humahabol sa amin. Nang mapansin naming wala nang humahabol na ibon sa amin, ay nagpahinga muna kami saglit bago tumuloy tumakbo ulit pauwi sa kani-kanilang bahay. Pagkarating ko sa bahay namin, ay hingal na hingal ako at napansin yun ni tatay. Kaya tinanong niya ako kung anong nangyari at sinabi ko sa kanila ang buong nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Nasabi sa akin ni tatay noon na baka nakagambala daw kami ng maligno o aswang. Pero malabo daw na magkaroon ng aswang sa lugar namin dahil wala naman daw dayo. Kaya naalala ko yung babaeng nakatira sa bukid noon at sinabi kay tatay. Paninigurado naman sa akin ni tatay noon ay kung aswang daw yung babae ay baka hindi ito makakatagal sa lugar dahil sa putukan na magaganap mamaya. At ayaw na ayaw daw ng mga aswang ang ingay ng putukan dahil naririndi daw ang mga ito. Kaya naman nung bagong taon na, ay dininig ko na lang ang mga putukan at siyahan ng mga pamilya ko dahil nilagnat din ako ng gabing yon dahil sa sobrang takot at pagod dahil sa pagtakbo namin. Sumakit din nun ang buong katawan ko dahil sa pagkakadapa-dapa namin. Pero nung ginamot naman ako ng manggagamot, ay sinabing napagkatuwaan daw ako ng aswang dahil narindi daw ito sa pagpapaputok ng boga namin. Pinuntahan din nun nila tatay ang bukid na tinutukoy ko na may babaeng nakatira sa kubo. Pero wala daw silang nadatnan na babae at sinunog na rin daw nila ang kubo para wala nang mabalikan yung babae na tirahan niya. Hanggang ngayon ay may mga bata pa rin na nagpapaputok ng boga sa lugar namin, Sir Van. Totoo ngang sobrang ingay, pero dahil sa bogang yon ay nailigtas kami sa kapahamakan ng bata pa lang ako. Good day sa iyo, Sir Van. Ganon na rin sa mga tagapakinig nyo na kamalikmata. Habang nakikinig ako sa iyo, ay naalala ko yung isang karanasan ko na nagbigay ng kilabot sa akin. Ako nga po pala si Patty at itong ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong 2001 o 2002 pa. Kaya sana ay maintindihan nyo dahil limot ko na ang ibang detalye. Nagtatrabaho ako noon bilang cashier sa isang convenience store at may pasok kami noong December 31 dahil may bumibili pa ng essentials lalo na ang alak. Kaya naman nagsara kami ng bandang alas 11 na yata yon dahil bago kami magsara ay nag-aayos pa kami ng mga paninda at si Vince naman ay binubuhat yung mga tirang alak sa stockroom para kapag daw nalooban ay hindi manakaw yon. Si Vince pala ay katrabaho ko at manliligaw. Kaya palagi niya akong inihahatid sa bahay namin tuwing uwian na. Mabait at maasikaso naman si Vince. Pero hindi pa rin ako handa nun dahil sa responsibilidad ko sa pamilya ko. Kaya nung hinatid niya ako sa bahay, ay inanyayahan ko muna siya na mag-medianoche para na rin makilala siya ng pamilya ko at baka umiba ang isip ko dahil sa trato nila. Nahihiya pa nung una si Vince na magpakilala sa magulang ko. Pero wala na siyang nagawa nung lumabas na si Papa sa bahay dahil susunduin niya daw sana ako sa trabaho kasi nag-aalala na raw siya. Nung mga panahon na yun, Sir Van, ay nagkakaputukan na kasi sa daanan, lalo na sa amin sa Tondo. Kaya labis-labis na ang pag-aalala ni Papa dahil sa mga loko-lokong nagpapaputok. Inanyayahan din naman ni Papa si Vince na kumain sa amin para daw magpalipas muna ng putukan at para din daw ligtas siyang makauwi. Hindi na nakatanggi nun si Vince kay Papa, kaya sumama na itong pumasok, saka siya nakisalamuha sa amin sa pagkain. Habang kumakain kami, ay nagkukwentuhan sila Mama, Papa at Vince tungkol sa buhay-buhay. Kaya ako naman ay tamang kain at pakinig lang sa kanila. Doon ko rin nalaman na ulila na pala si Vince at nakikitira lang ito sa tita niya.
Bigla ring naisingit ni Vince ang paghingi niya ng permiso kay Papa na manligaw sa akin. Kaya napatahimik sila Mama at Papa. Saka sinabing ayos lang naman daw na ligawan ako. Pero wag daw akong lolokohin dahil maghahalo daw ang balat sa tinalupan. Sobrang saya ko noon. Kaya napag-isipan ko na sagutin na siya kinabukasan dahil alam kong tunay ang pagmamahal niya sa akin. Matapos ang putukan noon, dahil nakapagpalit na ng taon, ay nagpaalam ng umuwi si Vince dahil baka hinahanap na raw siya ng tita niya. Inihatid ko rin naman siya sa pintuan namin at nakangiti ako nagpaalam sa kanya dahil sobrang saya ko na nakilala siya ng pamilya ko. Wala kaming trabaho noong January 1 dahil holiday at pahinga rin namin. Kaya naisipan ko na magkita sana kami ni Vince para doon ko siya sagutin. Kaya tinext ko na siya at nagbihis na para umalis. Nasa parke na ako noon at ilang minuto rin na naghintay kay Vince. At noong dumating ito ay naka-uniforme pa rin ang suot niyang damit. Binaliwala ko lang yon at nagkwentuhan muna kami. Pero napapansin ko sa itsura niya ay ang putla niya. Kaya tinanong ko pa nun si Vince kung natulog ba ito dahil putlang-putla siya na parang kinulang ba sa dugo. Pero nginitian niya lang ako at tinanong kung ano yung importanteng sasabihin ko. Nagulat ako noon dahil paano niyang nalaman na may sasabihin ako sa kanya. Kaya dinaretso ko na lang noon si Vince at sinasabing sinasagot ko na siya. Pero umiling ito at sinabing makakasama niya na raw ang mga magulang niya. Kaya hindi na raw kami pwede. Napatulala naman ako noon sa sagot niya dahil ako pa ang binasted niya noon. Kaya iniwan ko siya at umuwing luhaan. Pagkapasok ko pa lang sa bahay, ay nakita na ako ni Papa na mugto ang mata. Kaya nilapitan niya ako at niyakap. Tinanong din ako ni Papa kung nabasa ko na daw ba yung dyaryo. Pero sinabi ko na hindi pa dahil nakipagkita ako kay Vince. Pero kumunot na ng noon ni Papa at pinakita ang dyaryo sa akin. Nakita ko doon sa isang maliit na balita na isang lalaki daw ang naaksidente dahil bumangga daw ito sa poste ng kuryente. Nandoon ang pagkakakilanlan ni Vince at ang nasabing plaka ng motor nito. Kaya hindi ko na napigilan ng pag-iyak. Iniwasan daw ni Vince ang paputok na binato sa kalsada at sa pag-iwas niya ay bumangga ito sa poste ng kuryente. Hindi lang na-aksidente nun si Vince at naputukan pa ng paputok na pinagbabawal na ngayon. Lubos kong sinisino ng sarili ko dahil kung alam ko lang na ganun ang mangyayari ay sana hindi na ako nagpahatid. Baka sakaling nakaiwas pa siya sa disgrasya at putukan sa kalsada. Siguro ay nakauwi pa ito ng ligtas. Pero sa kasamaang palad ay hindi na siya nakauwi. Noon ko lang din napagtanto ang mga salitang sinabi ni Vince sa akin. Nagpapaalam na pala ito dahil wala na siya nung araw na yon at umuwi na sa mga magulang niya.